Hallelujah. Praise God. Once again, palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Praise God. Hallelujah. Amen. So, as you see, the title of our sermon is, That's What Friends Are For. Di ba? Parang kanta lang, di ba? So, yung iba kumanta na. So, in subtitled, Friendship, Forgiveness, and Faith. So, ang kwento po nito, ang background nito, merong 5 magkakaibigan. At yung isang kaibigan nila, Pilay. So, nabalitaan nila na si Jesus is a miracle worker. Nabalitaan nila na si Jesus ay gumagawa ng himala. So, at si Jesus ay nando sa loob ng isang bahay na nangangaral. So, ang ginawa ng mga kapitbahay, nagpuntahan doon. Di siyempre, yung bahay naman nung unang panahon, maliliit lang, kagaya ng naikwento ko sa inyo last Sunday, yung bahay ng mga unang panahon, kasi laki lang ng Sunday school. So, can you imagine, kasi laki lang ng Sunday school yung mga bahay. And then si Jesus nangangaral. Yung buong kapitbahay, dahil nabalitaan nga na siya ay naghihimala, yung buong barangay nandoon. Ngayon, yung 5 magkakaibigan, yung isang kaibigan nila na Pilay, gusto nilang dalhin doon. Siyempre, naunahan na sila, punong-puno na yon. So, anong gagawin nila ngayon? Gusto nilang ilapit yung kaibigan nila doon sa Panginoong Hesus. Now, so, let us look at the first major point. Una, the 4 friends. So, yung 4 na magkakaibigan, ang sabi dito, basahin nga natin sa verses 18 and 19, 1, 2, 3. Dumating ang 4 na lalaking may dalang isang paralitiko na nakaratay sa higaan. Sinikap nilang makapasok sa bahay upang mailagay ang may sakit sa harapan ni Jesus. Ngunit wala silang madaanan. Dahil sa dami ng tao, kaya umakyat sila sa bubungan, binakbak ito at ibinaba sa harapan ni Jesus ang paralitikong nasa higaan. So tingnan ninyo, you can see the picture, no? Noong unang panahon, ang isipin niyo paano kaya yun, no? Noong unang panahon, ang bubong ay parang ganito, yung ating mga acoustic board, na ano yan, 1 square foot or 2 square feet ang ano niyan, ang per block. So parang ganyan. Ipinapatong lang yan. So, hindi kagaya sila naisip na iba na anong gaya. Siguro kumuha sila ng martilyo, kumuha sila ng bareta de cabra para lang bakbakin yung bubong. O kaya parang isip po, siguro ilang yero. Ganun ito lang. Inaalis lang yon. So, kaya naibaba nila yung kanilang kaibigan. So, makikita po natin, no, ano ba yung characteristics nitong 4 na magkakaibigan na ito, na paano lang nailapit yung kanilang pang-5 kaibigan na paralitiko sa Panginoong Hesus. Una, they are faithful. Sabihin ng faithful, as you see, hindi siya yung faithful na tapat, kundi faithful. Ibig sabihin, puno ng pananampalataya. So, puno ng pananampalataya, itong mga magkakaibigan na ito, na makikita natin po na kumbaga ay yung pananampalataya nila kay Jesus ay malaki, mataas, malawak, kaya nadala nila yung kanilang kaibigan kay Jesus. So kasi kung hindi sila puno ng pananampalataya, hindi nila ilalapit yung Pilay na kaibigan nila sa Panginoong Hesus. Pangalawa, resourceful. Ibig sabihin, resourceful sa Tagalog ay mapamaraan. Okay? Nakita nila na maraming tao. Hindi nila sinabi na uwi na lang tayo, next time na lang. Hindi, gumawa sila ng paraan, umakyat sila sa bubong, dinala nila yung kaibigan nila, binakbak yung bubong, at ibinaba itong kaibigan nila. Pangatlo, intercessors. Pag sinabi intercessor, sa Tagalog, tagapamagitan. So, namagitan itong 4 na magkakaibigan na ito kay Jesus at doon sa kanilang kaibigan. Okay? So, kasi, siyempre, yung kaibigan nilang Pilay, hindi naman makakalapit kay Jesus yan ng mag-isa. So, kailangan niya ng tagapamagitan. So, yung 4 na sila ay nagsilbing tagapamagitan kay Jesus at doon sa Pilay. So, ano ibig sabihin nito? In application, dapat tayo ay mamagitan sa Panginoong Hesus at doon sa mga kaibigan natin na may pangailangan. Naunawaan po natin, lalo na kapag nananalangin tayo.
pag nananalangin tayo, hindi puro yung I, me, mine, myself. Kung hindi, ang pinagpipray natin, yung mga taong nangangailangan sa Panginoon. Naunawaan po ninyo. Yung ating 7-day fast na ginawa, ngayon, pampitong araw, yung ating fasting, hindi lang yung sarili natin ang pinagpipray natin. As you see, meron tayong mga pinagpipray dyan. At yung pinaka-last item, yung sa'yo na, 7 personal prayer requests. Pero hindi puro sa'yo. Ang pinag-pray natin yung church, yung buong cross-world, yung mga taong may sakit, no? And then, yung mga tao na kailangan pagpalain ng Diyos. So that's why, napakahalaga na nag-participate tayo sa fasting. Kasi ibig sabihin, kapag ka nag-participate ka doon sa 7-day fast, nakikita ng Panginoon yung puso mo na hindi ka lang para sa sarili mo, hindi ka selfish, hindi ka self-centered. Because you want to pray for others. Okay? Pang-next is empathetic. Sabihin, pag kinabing empathetic, yung bang ikaw ay merong compassion sa mga tao. Halimbawa, kagaya nitong mga nakalipas na 1 linggo na baha. Ang daming binaha, ang daming nasalanta. So, nanonood ka ng TV, hindi lang yung bang you care for them, you sympathize with them, kawawa naman, kawawa naman. Di ba nakakaawa, di ba? Yung mga taong binaha, yung mga taong nasalanta, nakakaramdam tayo ng awa, di ba? Ang tawag doon, sympathy. Pero yung empathy, hindi ka lang naawa ka sa damdam, kundi may ginagawa ka para matulungan itong mga taong ito. Naunawaan po ninyo, isabihin, hindi ka lang nakikisimpatya sa damdamin, kung hindi gumagawa ka ng paraan para itong mga taong kinaaawaan mo ay matulungan mo. Naunawaan po natin. That's the difference between sympathy and empathy. At itong mga taong ito, itong 4 na to, empathetic sila, puno sila ng empathy para doon sa kanilang kaibigan na pilay. That's why, binala nila yung kaibigan nila sa Panginoong Jesus. Naunawaan po ninyo. Kagaya din naman natin, hindi yung naawa ka lang sa mga tao, naawa ka lang sa kaibigan mo, naawa ka doon sa church, na puro awa, wala ka namang gawa. So dapat, kung naawa ka, samahan mo ng gawa. Naunawaan po natin. Okay. Next is nurturing. Pag nurturing, ibig sabihin ay yung tinutulungan mo, itong taong ito, kaya itong pilay na to, tinutulungan nila, they encourage him, and then they help him physically, emotionally, spiritually, dahil kasi nga, they nurture their friends. That's why, siguro kapag ka nag-uusap-isap sila, ini-encourage nila itong kaibigan nila, kinakausap, dinadala ng pagkain, tinutulungan, at ang pinakamaganda nga, because they nurture their friends, dinala talaga sa Panginoon itong kaibigan nila. And letter D, determined. No? Determined. Ibig sabihin, ay determinado itong 4 na magkakaibigan na to na dalhin yung kanilang pang-5 kaibigan na pilay sa Panginoon kasi isipin ninyo kung hindi sila determinado, hindi sana sila umakyat ng bubong at binakbak yung bubong. Naintindihan niyo ba? They're so determined to help their friend. So, di ba ang sarap ka may kaibigan ka na talagang determinadong tulungan ka. Kahit sabihin nung kaibigan, ayoko ng tulong. Sabihin, hindi ko kayo kailangan. Pero siyempre, ano lang yun, salita lang yun, damdamin lang yun. So, kaya, ang sarap nung kaibigan na determinadong ikaw ay mailagay sa maayos na kalagayan. Di ba? So, mahalaga po yun. And then, what else? Sacrificial. Ano yung sacrificial? Isabihin, hindi iniisip nitong 4 na to, yung kanilang sariling kapakanan o sariling convenience. Kung hindi, they sacrifice their time, they sacrifice their talent siguro, they sacrifice their money para lang madala itong pang-5 kaibigan sa Panginoon. Hindi ba ang sarap pagka may ganyang kaibigan, di ba? So, kaya tandaan ninyo, these are the qualities of a true friend. So, isipin mo, yung bang best friend mo merong ganitong qualities? Yung bang mga kaibigan mo may ganitong qualities? Kung ang mga kaibigan ninyo, tinatawag nyo, quote-unquote, kaibigan, pero walang ganitong qualities, hindi totoong kaibigan. Naunahan po ninyo. Dahil ang totoong kaibigan, dinadala ka sa tama. Ang totoong kaibigan, dinadala ka doon sa isang lugar na ikabubuti mo.
Naunawaan po natin. Okay. So, next, the forgiveness of sins. So, basahin natin yung mga talata. Okay? 1, 2, 3. Nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa paralitiko, "Kaibigan, pinapatawad na ang iyong mga kasalanan." Pagkarinig nito'y nag-usap-usap ang mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo. Sino itong nagsasalita ng kalapastanganan sa Diyos? Hindi ba't Diyos lamang ang makapagpapatawad ng mga kasalanan? O, tingnan niyo ha. So, edi naibaba na nga yung pilay na kaibigan. So, nakita ni Jesus yung kanilang pananampalataya. Tandaan niyo yung yung talata na yun. No? Nakita ni Jesus yung kanilang pananampalataya. Pananampalataya ng 4 na kaibigan. Magkakaibigan. So, sinabi niya sa paralitiko, "Kaibigan, pinapatawad na ang iyong mga kasalanan." Ngayon, narinig ng mga kontrabida. Sino yung mga kontrabida? Ito yung mga Pariseo noong unang panahon. Ang mga Pariseo, sila yung mga pare at mga ministro sa panahon natin ngayon. So, yun yung kalaban ni Jesus, yung mga religious leaders noong unang panahon, ang tawag dyan, Pariseo. So, nakita ng mga Pariseo, ang sabi, anong sinasabi nitong lalaking ito? Kalapastanganan sa Diyos yan. Sino siya para magpatawad ng mga kasalanan? Diyos lang ang pwede magpatawad. Tingnan niyo yung nasa isip. So sabi sa verse 22, palibasay alam ni Jesus ang kanilang pag-uusap. Sinabi sa kanila, bakit kayo nag-iisip ng ganyan? Sabi ni Jesus. Alin bang mas madaling sabihin? Pinapatawad na ang iyong mga kasalanan? O tumayo ka at lumakad? So, kayo, tatanungin ko kayo alin ba mas madali? Yung magpagaling o magpatawad? O, sige ulitin ko. Yung mga nagsasabing magpatawad, okay. Alin mas madaling gawin? Magpagaling o magpatawad? Sino yung sabi magpatawad? Sino yung sabi magpagaling? Sino yung gusto umuwi na? Mga kapatid, sige si Ret na, baka abutin tayo alas 3 sa madaling araw. Mas madali ang magpagaling kaysa sa magpatawad. Kasi kapag nagpagaling si Jesus, kita ng lahat Di ba? Kita lahat. Pero yung pagpapatawad, nasa puso yun Hindi nakikita ng tao yun. Naintindihan niyo ba? Kaya sinabi ni Jesus, pinapatawad na yung mga kasalanan. Hindi niya sinabi na, magaling ka na. Pwede sinabi ni Jesus, magaling ka na Pero may gusto ituro si Lord dito Ang gusto niya ituro, mas mahalaga yung kagalingan ng kaluluwa kaysa kagalingan ng katawan. Naunuhan po ninyo. Pwede kasing gumaling itong lalaking ito Yung paralitiko, nakatayo. Pero ang tanong, yung puso ba niya, yung kasalanan niya, napagaling? Nagbago ba siya? Yung kaluluwa ba niya, humingi ba siya ng tawad sa Lord? Naunuhan natin. Kasi ako, ang dami kong pinag-pray. Since year 2020, nung ako'y nagsimula sa Ministry of Healing and Deliverance, ang dami kong pinag-pray. Ang dami kong dineliverance dito. Dinadayo pa ako ng mga tao. Pero pinagaling ni Lord, pinalaya sa demonyo. Pero nasa na yung iba? Wala. Ang dami kong pinag-pray ng mga pilay na nakalakad. Ang dami kong pinanalangin na may mga na talaga, mga tinanggihan na ng doktor. Yung iba, mga inaalihan ng demonyo, ng kapre, ng tekbalan. Pero, nasaan na? Yung iba, hindi naman naglingkod kay Lord Dahil ang mas mahalaga, yung kagalingan ng puso, yung kagalingan ng kaluluwa. Naunuhan po ninyo. Kaya dito, sabi ni Jesus, alin ba mas mahalaga? Yung magpatawad?
O yung sabihin ko na tumayo ka at lumakad? So walang nagawa walang nasabi, no? Now, eto po mga kapatid, no? Jesus has the authority to forgive sins. Ang sabi sa verse 24, ngunit upang malaman ninyo na ang anak ng tao ay may kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan dito sa lupa. So ano sa English ng kapangyarihan? Authority. Jesus has the authority to forgive sins. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, ang sabi ng mga Pariseo, hindi ba Diyos lang ang pwede magpatawad? Tama yun. Walang mali doon. Ngayon, gusto sabihin ni Jesus, alam nyo pala na Diyos lang ang pwede magpatawad. Sinasabi ko sa inyo, I have the authority to forgive sins. So ano ibig sabihin nun? Common sense. Diyos ako. Kaya kong magpatawad. Sabi ni Jesus, anak ako ng Diyos. Yun ang hindi matanggap nito mga kontrabida na Pariseo. Kaya ipinapako nila si Kristo eh. Hindi nila matanggap na si Kristo ay Diyos. Kasi sinasabi nila ni Kristo, I am the Son of God. I am God. Hindi matanggap ng mga Pariseo. Kaya sabi, hindi pwede yan. Hindi ka pwede maging Diyos. Kaya ipinapako sa krus. Naunawaan po ninyo. Now, sinasabi Jesus, ano yung mga verses na gusto ko lang ituro? Some verses na nagpapatunay na si Kristo ay Diyos. Halimbawa, may kakilala kayo na hindi naniniwala na si Kristo ay Diyos. Dahil merong isang malaking relihiyon na nagse-celebrate ng kanilang anniversary ngayong araw na ito yata, na hindi naniniwala na si Kristo ay Diyos. Naniniwala si Kristo ay sila ay tao. Kaya kapag nakipagdebate kayo dito sa mga taong ito, lagi nila ini-insist, tao si Kristo, tao si Kristo. Kapag kayong kadebate, sabi, totoo naman tao si Kristo. Pero hindi lang siya tao, Diyos din siya. Dahil si Kristo, 100% man, 100% God. Ngayon, kapag halimbawa, nakipagdebate kayo dito sa mga taong ito, sabihin nyo, ang pag-usapan natin, hindi yung pagiging tao ni Kristo, kasi pareho tayo naniniwalang tao si Kristo. Ang pag-usapan natin, siya ba ay Diyos din? Yun ang hindi nila matanggap. Okay, ang sabi dito sa Colossus 2:9, ang sabi dito, sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo sa kanyang pagiging tao. Ano ibig sabihin ng buong kalikasan ng Diyos? Yung buong pagka-Diyos na kay Christ. Pilipos 2:5-7. Sabi dito, basahin nga natin, yung malilinaw ang mata, naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya pinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Bakit? Sa halip, kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin, pinanganak siya bilang tao. Bakit? Isang Diyos na nagkatawang tao, kailangan niya maging tao. Bakit? Kung hindi niya huhubarin yung kanyang pagka-Diyos, hindi siya mamamatay sa krus. Kasi walang Diyos na namamatay. Yun ang sinasabi nga nitong mga kaibigan natin. Sabi niya, kung Diyos yan, bakit namatay? Hinubad nga yung pagka-Diyos. Hindi mo ba naintindihan? Hinubad nga. Merong isang pilosopo. Kung hinubad, saan isinampay? Ang sabi. Yung isang pastor ng talino, bakit ko sasabihin sa'yo? Kung isuot mo. Naintindihan nyo ba? Common sense, hindi mo kailangan pumunta ng Bible school para maintindihan mo yung Pilipos 2:5-7. Hinubad nga yung pagka-Diyos. Dahil kung hindi niya huhubarin, hindi siya mamamatay sa krus, at hindi niya mararamdaman yung nararamdaman natin. Kasi gusto ng Panginoon, maunawaan natin na nararamdaman niya yung nararamdaman natin. Nagugutom, inaantok, na tinutokso. Kasi kung Diyos yan, hindi yan matutulog. Kung Diyos yan, hindi siya magugutom. Kung Diyos yan, hindi siya iiyak. Hindi siya masasaktan. Naintindihan niyo ba? So, maliwanag na. No. Pangalawa, ito pa, Isaiah 9:6. Sapagkat isinilang isang sanggol na lalaki para sa atin, at siya ang tatawaging kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. So, ito yung favorite Bible verse natin kapag Christmas. Ito yung prophecy na yung ipapanganak doon sa araw ng Kapaskuhan, ang sabi dito, isang makapangyarihang Diyos. Okay? Now, Tito 2:13, basahin natin.
Habang hinihintay natin ang pinagpalang araw na ating inaasahan, ito ang araw na mahahayag ang kalwalatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Okay. So, ito pa, pinakahuli. Sino ang tunay na Diyos? Unang Juan 5, talatang 20. Basahin natin. At nalalaman natin na parito ang anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos at tayo nasa tunay na Diyos sa kanyang anak na si Jesucristo. Siya ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Naunawaan po ninyo? So, maliwanag na si Kristo ay Diyos na nagkatawang tao. Okay? Kaya, pwede siyang magpatawad ng kasalanan. Bakit? Diyos siya eh. Kaya sabi ng mga kontrabida na pariseo, isang kalapastanganan sa Diyos yan. Dahil Diyos lang ang pwede magpatawad. Eh, sinasabi ni Jesus, meron akong kapangyarihang magpatawad dahil ako'y anak ng Diyos. Okay. Now, bakit kailangan nating patunayan na si Jesus ay Diyos? Yun na nga, if Jesus is God, then He has the power to forgive sins. Okay? So, mga kapatid, more and more people are in the world are in need of spiritual healing than physical healing. Hindi ba, sinasabi ko nga sa inyo, sabi ni Jesus, alin ba mas madali? Yung magpatawad o magpagaling? Tingnan nyo, basahin nyo yung New Testament. Ilan yung pinagaling ni Jesus? Libo-libo di ba? Libo-libo ang sabi sa Mark 6:56, tandaan niyo yung verse. Lahat ng lumapit kay Jesus at humawak sa laylayan ng kanyang balabal, pinagaling niya. Pero sino yung mga sumigaw na, ipako siya sa krus, ipako siya sa krus? Eh di yung mga pinagaling niya. Naintindihan niyo ba? So, ibig sabihin, mas mahalaga yung pagpaparawad yung pagkapgagalingan ng puso. Okay? Maraming mga tao talagang they need forgiveness. Kaya maraming tao pasaway eh. Maraming kabataan pasaway. Maraming tao mga halangang kaluluwa. Bakit? They have not yet experienced the forgiveness of God. Dahil kapag naranasan mo yung kapatawaran ng Diyos, may mga benefits yan eh. So let us look at the 4 benefits of forgiveness from God. Number 1, redemption. Pag sinabing redemption, ito yung katubusan. Katubusan sa ating mga kasalanan. Ang Diyos lang ang pwedeng tumubos sa atin, sa ating mga kasalanan. Si Kristo lang, kaya siya namatay sa krus para tubusin yung ating mga kasalanan. Dahil tayo alipin ng mga kasalanan, kailangan tubusin tayo, bayaran ni Kristo yung ating mga kasalanan, kaya siya namatay sa krus. Only Jesus can do that. Not religion, not good works, but only Jesus Christ, His death on the cross, redeemed us, tinubos tayo sa ating mga kasalanan. Okay? So, yun ang forgiveness. Pangalawa, reconciliation. Pag sinabing reconciliation, ano ba Tagalog ng reconciliation? Pagkakasundo, di ba? Ibig sabihin yan, mga kapatid, pakinggan ninyo, kailangan nating makipagkasundo sa Diyos. We need to have peace with God. Kasi kung hindi tayo makikipagkasundo sa Diyos, ang tingin sa atin ng Diyos, kaaway. We are enemies of God because of our sins. And then when Jesus died on the cross, nung namatay si Kristo sa krus, yung kapatawaran ng Diyos Ama, iginawad sa atin. Hindi na tayo ngayon kaaway ng Diyos, kundi tayo ay mga kaibigan, anak ng Diyos. Reconciliation. Nagkakaroon ng reconciliation between God and men. Between God and people. So, kaya lang, ito mga kapatid, kaya maraming tao, masasama ang ugali. Kaya maraming kabataan, pasaway, rebelde sa magulang. Kaya maraming mga tao halangang kaluluwa. Kasi hindi pa nga nila nararanasan yung kapayapaan galing sa Diyos. Hindi pa rin nila naranasan yung reconciliation, yung pakikipagkasundo sa Diyos. Kasi tandaan niyo to, kapag ang isang tao nakaranas siya ng pakikipagkasundo sa Diyos, nagkaroon siya ng peace with God, nagkakaroon siya ng peace with men. Naunahan po natin.
Sabihin, kailangan mo nang maranasan mo yung kapatawaran ng Diyos, maranasan mo yung kapayapaan galing sa Diyos na bunga ng kapatawaran, nagkakaroon ka ngayon ng kapayapaan sa tao. Nagkakaroon ka ngayon ng kapayapaan sa puso mo. Hindi ka na ngayon rebelde. Hindi ka na ngayon pasaway. Kasi nagkaroon ka na ng kapayapaan at kapatawaran sa Diyos. Kaya kung halimbawa, ikaw, kung sino ka man dito, rebelde ka, matigas ang ulo mo, barumbado ka, ibig sabihin, hindi mo pa nararanasan yung kapatawaran ng Diyos. Kasi kung talagang naranasan mo ang kapatawaran ng Diyos, magkakaroon ka ng kapayapaan sa puso. Hindi ka na pasaway. Hindi ka na rebelde. Hindi na matigas ang ulo mo. Naunawaan po natin. Kasi nga, nakaranas ka na ng pakikipagkasundo sa Diyos, magkakaroon ka ng pakikipagkasundo sa tao. Naunawaan po natin. Magkakaroon ka ngayon. Kaya yung iba, yung mga totoong naboborn again, ito yung totoong naboborn again, pakinggan ninyo. Yung mga totoong naboborn again, nagkakaroon ng pakikipagkasundo sa asawa, sa anak, sa kapitbahay. Kaya kung halimbawa, sasabi mong born again ka, pero ang asawa mo, hindi mo kasundo. Yung mga anak mo, hindi mo kasundo. I doubt if you are truly born again. Kasi kung talagang na born again ka, dapat kasundo mo yung asawa mo, kasundo mo yung mga anak mo, kasundo mo yung mga kapatid mo. Wala nang away. Naunawaan po ninyo. Kasi puno ka na nga ng kapayapaan. May kapayapaan ka na. Inalis na ng Diyos yung galit sa puso mo. Naintindihan po natin. Okay. Now, pangatlo, restoration. Ibig sabihin, nare-restore yung pagkatao natin because we are created in the image of God. Naunawaan po natin. We are created in the image of God and the original plan of God is for us. Ang sabi sa John 10:10, di ba? The thief comes to steal, to kill, to destroy. That's the devil. But I have come to give you life and to give it to you abundantly. Dumating ako para bigyan kayo ng buhay at gawin itong masagana. Nararanasan mo ngayon yung restoration of humanity. Nararanasan mo ngayon yung nare-restore, na ibabalik yung pagkatao mo. Na ibabalik ngayon yung plano ng Diyos sa buhay mo. Naunawaan po natin, nare-restore yung maayos na pag-iisip. Nare-restore yung mga nawasak na relasyon. Naunawaan po natin, nare-restore yung talino mo, kaya yung iba kapag ka naboborn again, totoong naboborn again, tumatalino eh. Yung mga totoong naboborn again, umaayos ang buhay, nare-restore, pati yung kayamanan, nare-restore, yung mga nawalang mga bagay, nare-restore, naibabalik, restoration. And panguli, reward. Ibig sabihin ng reward, ito yung mga pabuya, regalo, o mga benefits, mga physical benefits ng pagiging anak ng Diyos. Naranasan mo yung forgiveness na galing sa Panginoon. So, kaya kapag ikaw talagang naranasan mo yung forgiveness galing sa Panginoon, umaayos ang buhay mo, tumitino ang buhay mo, umaasenso ang buhay mo, umaasenso yung pagkatao mo. Naunawaan po natin. So, that is why we need to receive the forgiveness from God. Gusto mong mabago yung buhay mo? Gusto mong mabago yung pamilya mo? Gusto mong umayos yung pagkatao mo? You need to receive true forgiveness from God. And these four benefits, redemption, reconciliation, restoration, and rewards will come to you. Naunawaan po natin. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Pangatlo, ito, the faith of the four friends and the paralytic. Basahin po natin yung malilinaw ang mata. 1, 2, 3. Nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa paralitiko, Kaibigan, pinapatawad na iyong mga kasalanan. Ito ang gagawin ko upang malaman ninyo ng anak ng tao ay may kapamahalaan sa lupa na magpatawad ng mga kasalanan. Sinabi niya sa paralitiko, sinasabi ko sa iyo, bumangon ka, buhatin mo ang iyong higaan at umuwi ka sa iyong bahay. Pagdaka tumayo siya sa harapan nila, pagkabuhat niya ng kanyang higaan, umuwi sa kanyang bahay na nililwalhati ang Diyos. Makikita po ninyo, no? So, napakahalaga ng pananampalataya. Sabi dyan, nakita ni Jesus ang kanilang pananampalataya. Sino to? Yung apat na magkakaibigan. And then, dito naman sa ibaba, ang sabi dyan, ito ang gagawin ko, sabi niyan, no?
ito ang gagawin ko upang malaman nyo, anak ng tayo may kapamalaan sa lupa, na magpatawad ng mga kasalanan. Sinabi niya sa paralitiko, sinasabi ko sa iyo, bumangon ka, buhatin mong higaan, at umuwi ka sa iyong bahay. So, sabihin, sinabi niya dun sa pilay na bumangon ka, tumayo ka dyan. Anong sabi nung pilay? Sinabi nung pilay na, hindi ko nga kaya. Kung kaya kong tumayo, sana matagal ko nang ginawa. Sinabi ba nung pilay yun? Hindi, di ba? Anong ginawa nung pilay? Sinabi ba nung pilay, bukas na. Anong ginawa nung pilay? Tumayo, di ba? Tumayo. So, ano meron yung pilay? Bakit siya tumayo? Meron siyang pananampalataya. Nanampalataya, sinabi ni Jesus. Hindi sinabi nung pilay, totoo ba yan? So, ang sabi niyan, pagdaka, ang sabi sa verse 25, pagdaka, tumayo sa harapan, sumayo sa harapan la. Pagkabuhat niya ng kanyang higaan, umuwi sa kanyang bahay na niluluhati ang Diyos. So, mga kapatid, makikiputan po natin, napakahalaga ng faith. So, as you see, sa Bible po, may mga Bible characters na nangangailangan ng faith. Una, si Bartimaeus, di ba? Si Bartimaeus na bulag. Lumapit si Bartimaeus kay Jesus sa Matthew chapter 9. Tumisigaw siya, Jesus! Anak ni David! Maawa ka po sa akin! Sigaw ng sigaw si Bartimaeus. Ang sabi ng mga disciples, ay, tumigil ka nga, ingay-ingay mo, bulag. Pero nung habang pinapatigil si Bartimaeus, lalo naman siya lumalakas ng sigaw, Jesus! Anak ni David! Maawa ka sa akin! So, ginawa ni Jesus, palapitin nyo nga. At nung dumapit si Bartimaeus, sabi ni Jesus, anong gusto mong gawin ko sa iyo? Parang hindi alam ni Jesus, ano? Anong gusto mong gawin ko sa iyo? Panginoon, gusto kong makakita. Ano sabi ng Panginoon? Mateo 9:29. Sang-ayon sa iyong pananampalataya, mangyari sa iyo. Bigla nakakita si Bartimaeus. So, anong naging dahilan para makakita si Bartimaeus? Pananampalataya. Faith. Kung walang faith si Bartimaeus, makakita ba siya? Hindi. Although Jesus can heal him, even without faith. Pero gusto makita ni Jesus yung faith ni Bartimaeus. Asan ang faith mo, Bartimaeus? Do you believe? Do you believe that I can heal you? So, kaya sabi ni Jesus, according to your faith, be it done unto you. Pangalawa, si Naaman. Naikwento ko na sa iyo si Naaman, na-preach ko na ito si Naaman, nung sinabi ni Elijah sa kanya na, lumubog ka ng 7 beses doon sa ilog Jordan. Nung una, ayaw-ayaw eh. Pero nung nahimasmasan si Naaman, lumubog nga ng 7 beses. So, unang lubog, ando pa rin yung ketong. Pangalawang lubog, ando pa rin yung ketong. Pangatlong lubog, pag-ahon, ando pa rin yung ketong. Pang-apat, pag-ahon, ando pa rin yung ketong. Pang-5, ando pa rin si ketong. Pang-6, ando pa rin si ketong. Siguro kung kayo yun, pang-6, ano ba naman to? Talagang nabudol ako nitong si Elisha. Pwede siguro ganun, no? Nakaka-6 na lubog na ako eh. Wala kang mangyayari sa akin dito. Pero si Elisha, si Naaman, he had the faith. Nung pa-7 lubog, pag-ahon, wala na yung ketong. At ang sabi sa Bible, bumalik yung itsura ni Naaman na parang isang sanggol. Anong nagpagaling kay Naaman? Faith. Pangatlo, the 9 disciples. Hindi nila mapalayas yung demonyo sa batang pipi at bingi. So, anong ginawa nitong, sabi ng Panginoon, sabi nung 9 disciples, sabi nung tatay, nung bata, dinala ko yung anak ko doon sa mga disciples mo, hindi mapagaling. Nagalit si Jesus. O kayong mga walang pananampalataya. Kausap yung siyam na disciples. Hanggang kailan ako magtitiis sa inyo?
Sabi ng Panginoon, pinagalitan yung 9 disciples sa harap ng maraming tao. Sabi, dali nyo sa akin yung bata. Pinagaling yung bata. O ngayon, gumaling yung bata. Nung sila-sila na lang, si Jesus sa kay 9 disciples, sabi nung 9 disciples, Lord, ba't hindi namin mapalayas yung demonyo? Ano sabi ng Panginoon? Wala kayong faith eh. Kaya hindi nyo napalayas. Wala kayong pananampalataya. Ang sabi ng Panginoon, basahin nyo, yung Matthew 17:19-20. If only you had faith, you can say to this mountain, move from here to there, and it will happen. And nothing will be impossible to you. Kung meron lang kayong pananampalataya na kasing liit ng buto ng mustasa, kaya nyo utusan itong bundok na to na umalis. At ang sabi ng Panginoon, walang magiging imposible sa inyo. Now, of course, hindi naman literally na asa ng bundok, mapalayas nga. Hindi yung bundok ng problema. Yung bundok ng obstacle. Yung bundok ng hindrances. Naunawaan po natin. So, napakahalaga talaga ng pananampalataya. Now, what did the paralytic do? Nung sinabi niya, sabi niya, pagdaka, tumayo siya sa harapan nila, pagkabuhat niya ng kanyang higaan, umuwi sa kanyang bahay, nanilulwalhati ang Diyos. Tingnan ninyo, no? Grabe, ang ganda nitong ginawa nitong pilay na to. Sumunod agad. Hindi na siya nagpa-interview. O hindi. Talagang pumunta na. Tingnan niyo, ang ganda no. Binuhat niya yung kanyang, tumayo, binuhat yung higaan, umuwi. Bakit sinabi ni Jesus, umuwi ka sa bahay mo? At ang sabi, umuwi sa kanyang bahay, niluhat. Bakit sinabi ni Jesus yon? Ano sa palagay niyo? Pwede naman sinabi ni Jesus, tumayo ka dyan, buhatin mo yung higaan mo, at umalis ka na. Pero sabi doon, umuwi ka sa bahay mo. Bakit? Gusto ni Jesus makita nung pamilya nitong pilay na to, kung ano yung ginawa ng Diyos sa kanya, para yung pamilya ng pilay, kumilala din sa Panginoon. Kaya napakahalaga ng pamilya. Naintindihan nyo? Napakahalaga ng family. Kaya kayo, no? Hindi lang yung salvation na tinanggap niyo sa Panginoon, sa sarili ninyo. Bumalik kayo sa pamilya ninyo, ipangaral niyo si Jesus, at sabihin ninyo, si Jesus ang nagbago sa akin. Naunawaan po ninyo. Yung mga lalaki, sabihin niyo sa asawa ninyo. At magtataka yung mga asawa niyo, ba't nagbago ka? Si Jesus ang nagbago sa akin. Yung mga anak, na dating mga tamad, na dating mga pasaway, at nagulat yung mga magulang, anak, ano na ba, nakain mo? Ba't nagkaganyan ka? Ang sasabihin mo, Nay, Tay, binago ako ni Jesus. Naintindihan ninyo? Batinong magulang ang pagalit? Hindi namin gusto yan. Ayaw namin magbago ka. Gusto namin barumbado ka. Meron ganon? Meron bang ganon? Wala So, kaya yung mga magulang, sasabihin, anak, isama mo nga kami dyan. Saan ba yung pinupuntahan mo? At iyan lang ang nakapagbago sa iyo. Naunuhan po natin. So, 3 things happened to the man. Number 1, he believed in Jesus. Nanampalataya siya kay Jesus. Pangalawa, because of his faith, ang sabi yan, he acted on his belief. Hindi lang, basta nananampalataya tayo na, parang sa isip lang. Kung hindi, kumilos ka, gawa mo ng paraan. Umaksyon ka. Naunuhan po natin. So, aksyonan mo kung ano yung ginawa ng Panginoon sa iyo. Pag sinabi ni Lord, anak, pinapatawad na kita, di mabuhay ka na parang isang pinatawad. Naunuhan po ninyo. And then, ang sabi doon, he received this miracle. So, tingnan ninyo yung pagkakasunod-sunod. He believed in Jesus, he acted on his belief, and he received this miracle. Kasi hindi marireceive nitong pilay na to, yung miracle, kung hindi siya nanampalataya at hindi siya kumilos. Naunuhan po ninyo. Kaya ikaw, kailangan manampalataya ka, kumilos ka, na parang sa puso mo, na binago ako ng Panginoon, pinatawad na ako ni Lord, kaya kailangan mabuhay ako ng isang pinatawad. And you will receive your miracle. Now, in life application, una, you need friends who will lead you to the Lord and not to the world. Ibig sabihin, yung mga bisita natin dito, magpasalamat kayo dahil may mga kaibigan kayo na dinadala kayo sa tama. Ano yung nakalagay sa 1 Corinthians chapter 15, verse 33? Tandaan niyo yung verse.
Do not be deceived. Because bad company corrupts good character. Ang sabi ng sa Tagalog, huwag kayong paloko. Ang masasamang kaibigan, nagpapasama sa mabuting pagkatao. Anong? Yung mga rebelde rito at yung mga matitigas sa mga ulo, anong klaseng kaibigan meron ka? Kaya ka ganyan eh. Kasi yung mga kasama mo, mga masama eh. Sumama ka sa mabuti. Kung hindi, bumuti rin ugali. Unahan natin. So, that is why you need friends who will lead you to the Lord and not to the world. Pangalawa, forgiveness of your sins is more important than physical healing. Don't get me wrong, mahalaga yung physical healing. Pero more than physical healing is spiritual healing. Healing of the soul is more important than healing of the body. Pangatlo, you need faith that will obey regardless of how difficult or impossible it is. Believe and obey, your obedience is the key to the miracle of God in your life. Kailangan mo ng pananampalataya na sumusunod. Naunuhan po natin, mahalaga yung pagsunod. Halimbawa, nakikinig kayo sa akin. Sabi, ang ganda naman ng sermon ni Pastor. Ang galing naman ni Pastor. Hindi ko kailangan yan. Ang kailangan ko, sundin ninyo yung sinasabi ko na nasa Biblia. Because faith without obedience is nothing. Faith without obedience is dead. Naintindihan niyo? Yung pananampalataya kailangan marunong sumunod. Kasi pag marunong kang sumunod, doon na darating yung himala. Tandaan natin, obedience first before the miracles. Naunuhan po natin. Obey, and then you will receive the miracle. Now, in conclusion, ang sabi dito sa unang Juan 1:9, subalit kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. So mga kapatid, naniniwala ako merong isa o dalawa o tatlo dito na nangangailangan ng forgiveness ng Diyos. Pero tandaan natin, ang sabi dito, kung ipinapahayag natin, we confess, we admit to God our sins. Hindi yung denial ka na, ano bang gusto mong ikumpisal sa Diyos o hingi ng tawad sa Diyos? Okay naman. Na. Aminin mo sa Diyos. Kapag nanalangin ka, mamayang gabi o bukas ng umaga, kuha ka ng ballpen, kuha ka ng papel. At sabihin mo, Lord, ipaunawa niyo nga po sa akin. Ano ba yung mga bagay na gusto mong ihingi ko ng tawad sa iyo? Eto, kailan yung last time? When was the last time that you told God, Lord, I want to see myself the way you see me. Gusto ko makita yung sarili ko kung paano mo ko nakikita. Kasi yung karamihan sa atin, nakikita natin yung sarili natin sa paraan na gusto nating makita na okay ako, wala akong kasalanan, okay. Hindi eh. Sabi, Lord, ipakita nyo nga po sa akin kung sino ba talaga ako. Ano ba talaga yung kasalanan ko? Alam niyo, nung nabubuhay pa si Pastor Malu, nung una pa lang kami mag-asawa, tinatanong ko siya, sabi ko, ano ba yung ugali ko na gusto mong baguhin ko? Yung mga mag-asawa dito, kailan nyo na itanong sa mga asawa niya na, ano ba yung ugali ko na gusto mong baguhin ko? Alam niyo kung taon-taon, tatanungin niya tuwing Christmas or tuwing February 14, tatanungin niyo asawa niyo, ano ba yung masamang ugali ko na gusto mong baguhin ko? Nako, you will live a better, happy life. Ganon din sabihin mo kay Lord, Lord, ano po ba yung ugali ko na gusto niyong baguhin ko? At ang sabi ng Panginoon, patatawarin tayo ng Diyos
at lilinisin tayo sa lahat ng ating mga kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Now, yung pangalawa, Hebreo 8:12. Basahin natin. 1, 2, 3. Sapagkat patatawarin ko ang kanilang mga kasalanan at kalilimutan ko na ang kanilang mga kasamaan. Tingnan ninyo, sabi ni Lord, patatawarin, I will forgive and forget. Naintindihan nyo ba? Kanina habang nagpe-praise and worship tayo, pumunta ako ng CR. So habang naka-CR ako, binapaalala sa akin ng demonyo yung mga kasalanan nagawa ko 20 years ago. Sabi ko, demonyo ka. Sabi ko, pinatawad na ako ng Panginoon sa mga kasalanan ko na yan. Alam niyo, kung wala itong verse na to, I will live in perpetual remorse. Kasi lagi ko maaalala yung kasalanan ko. Wala akong karapatan magpastor. Wala akong karapatan na mangaral. Ang dami kong kasalanang nagawa sa buong buhay ko. Pero, ang ganda nitong verse na to eh. Hindi lang ako pinatawad ng Diyos, kinalimutan pa niya yung mga kasalanan ko. Ganun din kayo. Hindi lang kayo pinatawad ng Diyos, kinalimutan na rin niya. Kaya pag Lord, patawarin niyo po ako yung nagawa akong kasalanan ng 1 taon. Sabihin ni Lord, ano yun? Paalala mo nga, nakalimutan ko na eh. Naintindihan niyo ba? Kasi kung wala ito na patatawarin, forgive and forget, lagi tayo makukonsensya. Lagi kang mapupuno ng konsensya mo, ng feeling mo, hindi karapat-dapat na lumapit sa Diyos. Dahil kahit ikaw, hindi mo kayang patawarin yung sarili mo. Naunuhan po natin. So, magpasalamat tayo dahil nung namatay si Kristo sa krus, pinatawad niya yung ating mga kasalanan, kinalimutan niya ating mga kasalanan. Pero kailangan nating angkinin yung kapatawaran na yan. Kailangan nating lumapit sa Panginoon individually and tell God, Lord, patawarin niyo po ako. Let us pray. O Panginoon, naniniwala po ako, Lord, in Jesus' name, na marami ka pong kinausap sa umagang ito. Dalangin ko, Panginoon, O God, that the forgiveness from the cross will manifest to each and every heart, O God, in this place. Yung po mga nangangailangan ng kapatawaran, igawad niyo po, Panginoon. Yung mga nagpapakababa. Lord, yung mga sincere sa paghingi ng tawad, kahabagan po ninyo. At dalangin ko, Panginoon, ang kapangyarihan ng iyong kapatawaran ang magbago sa aming lahat. Salamat po, Panginoon, kung paano mong pinatawad itong paralitiko na ito at pinagaling yung kanyang karamdaman. Ganon din po ang gawin niyo sa amin. Patawarin niyo kami at pagalingin niyo kami sa aming mga karamdaman. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, aming dalangin. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Hallelujah. Purihin ang Diyos.